sa ilalim ng Frigate Acquisition Program Phase 2 ng Re-Horizon 3 na inaasahang malalagdaan bago matapos ang taon, marami ang nagtatanong kung ang disenyo mula sa Timog Korea na Chungnam-class frigate ang maaaring maging susunod na pangunahing sandata ng ating Navy. Pumapasok na ang Pilipinas sa isang napakahalagang yugto ng modernisasyon ng hukbong dagat nito. Batay sa binagong Re-Horizon 3 roadmap, naghahanda na ang Navy na pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang $600 milyon para sa 2 bagong frigate. Ito ang ikalawang yugto ng Frigate Acquisition Program at napakalaki ng nakataya. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, mas kinakailangan ng bansa ang isang barkong pandigma na hindi lamang moderno at abot kaya, kundi may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon para protektahan ang pambansang interes. Isa sa pinakamalakas na kandidato ay ang Chungnam-class frigate ng Timog Korea. Ang barkong ito ay isang mas pinahusay na bersyon ng Daegu-class o FFX Batch 1 per D na matagal ng subok at ginagamit ng Republic of Korea Navy. Dinisenyo ito upang magkaroon ng mas stealth na hull na mahirap makita ng radar, mas advanced na combat management system at kakayahang magsagawa ng operasyon laban sa himpapawid, laban sa ibabaw ng dagat, at laban sa ilalim ng dagat. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa isang package na tugma sa limitasyon ng budget ng Pilipinas. Higit na kapansin-pansin ang praktikalidad ng disenyo nito dahil sa ugnayan nito sa mga barkong mayroon na tayo. Ang BRP Miguel Malvar class na itinuturing na pinakabagong frigate ng Navy ay nagmula rin sa parehong FFX Batch 2 lineage. Ibig sabihin halos magkapareho ang mga sistema at piyesa na gagamitin. Para sa Navy, malaking tulong ito dahil mas madali ang pagsasanay ng mga tripulante, mas mabilis ang proseso ng maintenance, at mas mababa ang pangmatagalang gastos para sa pagpapatakbo. May isa pang mahalagang aspeto na maaaring magbago ng laro para sa Pilipinas, ang posibilidad na gawin mismo dito sa bansa ang mga barko. Ang disenyo ng Chungnam-class ay iniaalok na rin noon para sa lokal na produksyon sa Peru. Dito sa Pilipinas, aktibo na ang Hyundai Heavy Industries sa Subic, kung saan nakapagtayo na sila ng higit sa 100,000 toneladang civilian vessel. Pinatutunayan nito na may kakayahan na ang Subic na gumawa ng malalaking barko. Kung ang Chungnam-class ay pipiliin at gagawin dito, hindi lamang mga barko ang maihahatid kundi pati trabaho para sa libo-libong Pilipino, mas mataas na antas ng kasanayan para sa ating manggagawa at mas malawak na transfer ng teknolohiya para sa industriyang pandepensa. Kung ihahambing sa mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya, malinaw ang posisyon ng Chungnam-class. Mas malaki at may mas malayong abot ng armas ang Indonesia sa pamamagitan ng KRI Brawijaya, ngunit mas magastos at mas komplikado ang logistics. Ang Thailand ay may HTMS Bumibol Adulyadesh na moderno, ngunit nakabatay pa rin sa mas lumang disenyo ng Daegu. Malakas naman ang Malaysia sa anti-submarine warfare gamit ang Gowin class, ngunit ang kanilang programa ay nahirapan dahil sa delay at politika. Samantala, ang formidable class ng Singapore, ang pamantayan ng rehiyon na may Aster 15 missiles at cutting-edge systems, ngunit napakamahal at kasalukuyang sumasailalim na sa midlife upgrade. Sa ganitong konteksto, ang Chungnam-class ang nakapwesto sa sweet spot o tamang gitna. Moderno at may sapat na kakayahan, ngunit hindi ganoon kamahal o komplikado gaya ng mga high-end frigate ng ibang bansa. Para sa Pilipinas, ito ang barkong nagbabalangkas ng balanse sa pagitan ng presyo at kakayahan. Hindi man ito kasing bigat ng armas ng Indonesia o Singapore, mas moderno at flexible naman ito kumpara sa bersyon ng Thailand o Malaysia.
Mahalaga ring tandaan na maaasahan ang Timog Korea sa paghahatid ng mga barko sa oras. Patunay dito ang Jose Rizal class frigates na naihatid ayon sa schedule. Bukod dito, malalim na ang ugnayan ng Maynila at Seoul pagdating sa depensa, kaya tiyak na may kasamang training support, maintenance packages, at posibleng dagdag na transfer ng teknolohiya. Sa ganitong sitwasyon, habang papalapit ang paglagda ng kontrata para sa Frigate Acquisition Program Phase 2, lalong lumilinaw na ang Cheongnam-class frigate ay isa sa pinakamalakas na kandidato para maging susunod na haligi ng Philippine Navy. Nag-aalok ito hindi lamang ng makabagong kakayahan at abot-kayang presyo, kundi pati estratehikong benepisyo, trabaho para sa mga Pilipino, at mas matibay na ugnayang pangdepensa. Higit pa sa isang warship, ang Cheongnam class ay maaaring magsilbing simbolo ng bagong yugto ng kasarinlan at lakas ng ating hukbong dagat.